Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 23 to 29, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayumi. Salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang inyong kapalaran, kundi kayo pa rin ang magdesisyon nito. Huwag niyong pilit na energy nyo to dahil marami kayong energy sa mundong ito. Meron tayong Aries, Gemini, Scorpio, and Taurus. Okay, may mga unclarity situation ka, no? So, nakita ko dito. Ibig sabihin, nandun ka sa point ng buhay mo na hindi ka makapag-focus. May mga sitwasyon na hindi ka makapag-focus kasi may blockage ka dito sa nakikita ko dito. May mga magkalito, sitwasyon, ako na nakikita sa'yo, thinking about negativity or mga unclarity situation, nagkakaroon ka ng doubt sa mga bagay-bagay, pag-aalala sa iba, may mga kawalan ng katiyakan na sitwasyon. Feeling emotions, meron ako nakikita sa'yo. Feeling drained, empty, sa iba yan ang nakikita ko sa'yo. Pero alam mo, you need to trust to your intuition dito sa nakita ko dito. As long as you are more on focusing sa mga purpose in life, sa mga main concern mo. Kasi this sa time na rin na need to let it go something into your life. Let go mo siya, tapos this sa time na kailangan mo na talaga mag-travel or it's time na start a new beginning in life. Diba? Focus ka sa goal mo this time, ang kinakailangan sa'yo, no? And then, syempre, mag-ingat ka pa rin. Kasi handun pa rin yung sabi ko nga sa'yo, may blockage sa'yo. Syempre, may mga tukso. Ako nakikita sa'yo. May mga tukso, may mga sinungaling, may pangliling lang na magaganap o mangyayari. Diba? O lilinglangin ka, o manliling lang. Ganyan. Ingat ka, may mga, may mga seduce situation. Maring yung karelasyon mo, na past, isi-seduce ka niya, o kaya nahahata ka ng nakaraan, ganun. Kung alam mo naman na hindi na good, bakit pa, diba? Pwedeng, in any situation of life, pwede yung mga tukso is sa mga pagbili-bili ng mga bagay na hindi worth it, ganyan. O yung meron ka naman, ba't ka pa bibili? Yung hindi na pag-iisipang maigi, ganyan. May cheating. Mag-ingat ka sa mga tao nakakasalumuha mo, lalo na sa kasama mo sa trabaho, sa karelasyon, yan sa mga bago makikilala mong tao, ganyan, sa mga babalik. Lumabas talaga. Sa mga babalik at yung mga bigla ang makikipag-ayos sa'yo, ganyan, kung ano man yan, o yung mga gusto mo makipag-ayos sa kanya, siyempre, mag-trust ka sa intuition mo, diba? Yun ang nakita ko sa'yo dito. Kasi syempre, this is a time to grow. This is a time to explore more. This is a time na ilaya mo yung sarili mo. It's time to take it action and progress. May nakita ko sa yung travel. Yan. Either ikaw magta-travel or someone is there sa traveling o may pag-alis. May mga change of journey happen or this is a time to move. Kailangan na ng movement tulad ng sabi ko kanina, di ba? Kasi may mga blockage ka rin. Yan. Mayroong distance, maaring may didistansya, ikaw ang didistansya, or someone is there sa distance, or may mga iniiwasan ka talaga, o may mga taong umiiwas sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then, yung iba sa inyo, siguro, you're in a networking, parang ganun. Networking, YouTube, TikTok, Reels, Facebook, nasa network world. Pwede rin kayo na teacher, ganyan. Maraming tao, yung mga factory, mga artista, ganyan, in a public, parang ganun. May mga audience, maaari iba sa inyo is na doon kayo sa sikat kayo. O kaya may mga outgoing situation, pwede ganun, may mga outdoor situation na magaganap o mangyayari. Yun, or maaring na trabaho mo isa outdoor talaga, kaya parang nakita ko is malawak.
siya or maraming tao yung iba. Ganyan. Either malawak or matao. Yan. Maari may mga pupuntahan ka rin na mataong lugar. Yun. Kailangan mo rin kasi na ano, no? Iba sa inyo siguro is time na magkaroon ka ng privacy or may tao dito na may boundaries sa'yo. O you need to put boundaries. Energy mo. Taurus. May vehicles ako nakikita. Hindi ko alam ano yung vehicles related sa'yo. Pwede may mga vehicles, kung may mga bibili kang vehicles, kung may mga pagpapagawa ng vehicles, any vehicles. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Pero mag-ingat ka pa rin. Baka malinglang ka, di ba? Baka pirma ka ng pirma, tapos bumili ka ng mga second hand na vehicles, tapos yung pala may sira. Yan, di ba? Ingat-ingat na lang kayo pagka ganun. Energy mo. Okay, energy mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na nakikita ko sa'yo na may mga choices in life na darating sa'yo this week. Yan, nagkakaroon ka ng choices. Tulad na sabi ko kanina, di ba? There's a blockage. Yan. May mga choices in life, may mga decision making na maaring pag-iisipan talaga. May mga difficult decision or decision making yan. May mga obstacle na kailangang harapin. Handun din yung sitwasyon na may mga ikakabigla ka na isang sitwasyon, ikakashock, ganyan. Hindi inaasahan. Yun na lang nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng biglaang kasiyahan, biglaang sitwasyon na hindi mo aasahan na may darating, makipag-usap sa'yo, pwedeng ganun. Diba? O biglaang mangyayari isang sitwasyon na yung tao na yun, biglang hindi ka na lang niya kinausap, tapos ikaw hindi mo siya kinausap, pwedeng ganun. Yan. Sa iba sa inyo. Yan. Yun ang mga nakikita ko sa iyo. May mga sitwasyon din sa iba, siguro na-handle ka sa sitwasyon na ano ba to? Ano ba tawag dito sa Tagalog? Maaano ka sa gitna? Being caught in a middle situation. Ganyan. Mapapagitna ka ng isang sitwasyon. O kaya handle ka sa sitwasyon na may mga magkakaroon ka ng mga options in life. Ganyan. Mag-iisip ka, dapat ba, hindi ba dapat, mga ganyan, options in life. Nangyari sa'yo. May mga titimbangin ka rin, bagay-bagay o sitwasyon. Tingnan natin ang parating kay Taurus. Parating sa'yo. Uy. Okay. Okay, parating sa'yo. Okay. Ano? Ibig sabihin, may tao na kukonek sa'yo. Taong malapit sa'yo, pwedeng family, kasama sa trabaho o relasyon. Magkakaroon kayo ng pag-uusap related to a money. Parang ganun, ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is, may tao dito, kasi andito rin si Wands. Mari yung kukonek sa'yo is in a distance. Yan. Ay, nandito rin si 2. Nandito si 7. Okay. May mag-a-apology pala sa'yo. Ikaw ang mag-a-apology or siya ang mag-a-apology. May taong magsusorry or may taong ipaparamdam niya yung sorry niya sa'yo or ipaparamdam niya sa'yo yung halaga mo o pagmamahal mo. O maaaring ikaw ito. Pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa anak mo. Pwedeng ganon. A person who's connected sa'yo. And then also, parating sa'yo yun, mga text message, ganyan. Communication, magkakaroon ng mga bonding situation, pwede magkakaroon ng mga bonding ng kasamahan mo sa trabaho, o kaya ng karelasyon mo, o kaya ng family mo, pwede ng kaibigan mo, yan, magkakaroon ka ng mga bonding. Maaring magkakaroon kayo ng mga travel, malapit man yan o malayo, yan, maaring ganun sa iba. Nakikita ko rin sa iba sa inyo is, baka merong magiging busy iba dito siguro. Magkakaroon kayo ng may mga gagawin kayong multitask and multiple priorities din ang nakikita ko sa iba sa inyo. Actually, sa iba dito maraming parating na opportunity sa buhay mo. Dito. Yun na nakikita ko dito. There's a union na magaganap, no? Sa iba.
union, bonding, magkakaroon ng pagkakaisa, situation, ganyan. O so alam mo may parating sa'yo na ano, there's an offer, ang arte talaga natin. May mag-offer sa'yo or ikaw mag-offer. May offer. Pwedeng ano, halimbawa, marami kasi ang offer. Halimbawa, may mag-offer sa'yo na pagkakapirahan mo, may mag-offer sa'yo na pwede ka bang mag-overtime, ganyan. Kasi merong wealth, prosperity coming sa buhay mo. There's a material success din. Ako na nakikita sa'yo. Blessings also. Blessing, stability, ganyan. Magkakaroon ng happy situation no, sa iba. And then, also nahan din siguro, sa iba dito, there's a tradition situation. Siguro, halimbawa, yung sa work mo, may mga tradition sila na kailangan may mga celebration na magaganap, pwede ganun, di ba? O kaya sa family, may tradition kayo na every Sunday kailangan mag-meet. May mga something tradition situation ako na nakikita dito. Tingnan natin dapat mong iwasan. Six of Swords. Ano po yun? Okay. Okay, dapat mong iwasan. Hindi ko sinasabi na maging salbahe ka, no? Pero sinasabi ko lang, you need to try to make it balance. Nasa sayo pa rin kasi yung susi. Paano mo pahalagahan at mamahalin yung sarili mo. O paano mo ibabalue yung ibang tao in a balanced situation. Ang wag lang sobra, yun na nakikita ko. Pwede ka maging kind, wag lang over, no? Wag lang yung intindi ka na intindi. Wag kang masyadong malambot or wag kang masyadong wag kang maging weak, no, in any situations in life. Ganyan. Iwasan mo mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo na umiwas o lumayo o humiwalay sa mga tao na hindi magiging good sa'yo. Alam mo, yung mga bully person, yung mga bad influence, yan, umiwas ka dyan. O yung mga tukso man yan, di ba? O yung mga, iwasan mo yung mga sitwasyon na, kung there's attention na hindi pa nare-resolbahan, siguro, this is a time to decide. This is a time na magkaroon ka ng clarity dun sa bagay na yun, di ba? Makatatag ka, no? Iwasan mong hindi ka makapagtatag or hindi ka makafocus. Iwasan mo na hindi ka makapagpasya with your own. Iwasan mo na hindi ka maging matigas at matatag in some aspect of your life. Huwag kang sunod-sunuran in a way na pwede ka maging sunod-sunuran kung alam mo makakatulong sa iyo. No, kung alam mo dapat naman, 'di ba? Iwasan mo maging tanga-tanga, tanga-tanga talaga ate. Iwasan mo na, yun, kasi basta you need to value yourself, no? Iwasan mo yung mga ma-pressure ka in a situation, no? Hindi nakakagod yan. Yan, ang nakikita ko sa iyo. Magkaroon ka ng limitation sa sarili mo na pwede ka pang mag-explore more, tapos lilimitahan mo yung sarili mo. Mag-ano ka lang, forward ka lang to growth. Explore ka lang na explore. Yun. Tandaan mo, you are the authority of your life. No? Use your wisdom, katalinuhan, karunungan, to change yung buhay mo. Kasi ikaw lang din ang maano. Tsaka makinig ka rin daw sa payo ng ibang tao. No? Ang sinasabi dito. Release yourself or escape or ilaya mo yung sarili mo in a situation na you feel frustrated. Yan, yung sa mga thinking of negativity, yung mga situation na nai-stuck ka, natatrap ka, yan, yung kinakailangan mo na. Tingnan natin kung sa health issue yan, magpa-check up ka, kung meron, mananakit sa'yo, or someone into your life, lalo na kasi dito rin si family, ingat ka. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, o sino man siya. Pogi nito Sa love po. Ganon. Bakit ba ganyan? Devil! Tingnan mo. Okay, when it comes sa love,
When it comes sa love, ate single, sa single, kapag ikaw daw is nakapag-move on na, at alam mo sa sarili mo na you're okay na ang sinasabi dito, may taong darating sa buhay mo na maaring makikilala mo siya by the internet. Yun ang sinasabi dito. Or pwedeng itong tao na to, oo, makikilala mo siya by the internet, or itong tao na to is stable siya sa buhay actually, Stable siya sa buhay, or pwede siyang related siya sa either kasamahan sa trabaho, kasamahan ng kakilala, pwedeng ganun, o kaya naman, ano ba tawag ito? Ipapakilala sa'yo ng kakilala mo sa trabaho, pwedeng ganun, sa iba. Yon ang nakikita ko dito. Pero basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Yan ang parating sa mga single dyan. Maging ano ka raw, maging patient ka lang daw kasi may darating sa'yo. Kasi, basta itry mo lang siya i-analyze yung tao na yon na makikilala mo. Huwag pa bigla-bigla din kasi pwedeng eto mangyari sa'yo, si Devil. No? Kaya ingat-ingat ka lang din. Kung okay ba siya, ganyan, understanding mo siya, mabait ba siya, mag-umpisa kayo by the bonding, by the communicate, ganyan. Huwag bigla. Pwedeng si Devil ang lumabas sa'yo. Okay, well, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, vice versa tayo, no point din wala pang alam mo dito, isa sa inyo naghihintay. Isa sa inyo nagpapakatatag pero still waiting. No? Ang nakikita ko dito. Pero itong tao na to, isa sa inyo kasi may babalik. No? May babalik. Ang nakikita ko dito, may hihingi ng forgiveness, may tao nag-isolate, may tao naghihintay ng tamang panahon, pagkakataon, oras. Siyempre, nandun yung pag-i-spy din, no? Ang nakita ko, maaring spy or nagtatanong siya sa kakilala mo, kakilala niya, o same kayo ng kakilala, pwedeng ganun, o ini-spy ka niya by the net. Sa Facebook, kung saan man meron kang networking o social media, yan. May pag-i-spy akong nakikita dito. Yun nga lang, ang nakikita ko kasi dito, magkakaroon ng pag-uusap in a situation. Pero bakit ganun? May someone Kahit bumalik itong isang ito, or ikaw ang babalik, may kausap siyang iba. Want to be stable. May kausap siyang iba. Basta mag-ingat ka pa rin, ha? Kung alam mo, kasi andito rin si Devil, may third party kasi sa nakita ko dito. Kahit magkaroon at bumalik man itong tao na to at magkabalikan kayo, dalawa, sa nakikita ko dito, darating pa rin ang time, meron pa rin a chance na maghihiwalay kayo. Dito. Yun. Sa mga magkakarelasyon naman, dito sa nakikita ko dito, andito talaga yung relationship na may mga challenge, kaya na lang, hindi na lang sa palaran, mga challenge, and then nandun yung isa sa inyo siguro is, yung sacrificing this love, nagsasacrifice siya dahil dito sa pagmamahal na to. Pili siya nagpapakatatag, pili siya nagpapaka-giving or giver itong tao na to, binibigay niya yung lahat or yung kahilingan ng karelasyon na ito sa nakita ko dito. Yun nga lang siguro may mga time talaga na darating yung mga disappointment when it comes sa relationship, no? Kasi may mga disappointment ako na nakikita dito. Pero hoping wag hindi kayo dumating in a relationship na magkahiwalay kayo. Sana hindi, no? Kasi dito sa nakikita ko, magkakaroon ng distraction sa relasyon na ito. Pwedeng isa sa inyo may kinakausap na iba, or pwedeng may papasok na magiging blockage ng relasyon na ito. Magkakaroon ng mga unexpected sa relasyon na sana hindi nyo energy nakuha ko kasi hindi rin siya maganda. No? Iba dito, giver, no? Nagbibigay talaga.
Tingnan natin. Money ni Taurus. Okay, when it comes sa money mo, dalawang tao Tatlo pala. Sa money mo? Pagdating sa money mo, ano siya alam mo yung bigla ang magkakaroon siya ng improvement sa money mo. Hindi ko alam why, pero bigla daw siyang magkakaroon ng improvement. Siguro nga magkakaroon ka ng mga either there's a bonuses or kaya mas dadami yung okyaksan mo o yung customer mo. Mali pa yan ako no? Nadya-Japanese kita. O kaya din yung may mga, ano yun? Paghaba ng oras, pwedeng ganun. Yun, there's a strong situation na magiging maganda or may improvement. Mabagal man, naging mabagal kasi yung no, yung pera mo. So nakita ko in the past, pero this time may kaunting improvement na magaganap o mangyayari sa iyo. Pero magkakaroon ka ng challenge, no? As long as you are more on focusing at mas more ka magiging practical pagdating sa pera mo, hindi ka magsisisi at hindi siya mag-fail. Yun ang pagkakahawakan mo, no? Kasi, kumbaga, ang bagal na nga ng pasok ng pera sa'yo, tapos ngayon magkakaroon ng improvement, bigla ka namang gagastos. Yun ang mahirap sa lahat. Kailangan mo rin siguro na, this is a time to step up or to innovate yourself. Kumbaga, always think or always have a purpose when it comes to paggastos ng pera, no? Para hindi, kasi nasa sayo rin to Kumbaga magkakaroon siya ng auto improvement tapos bigla ka namang, 'di ba? Ingat pa rin. Advice. Uy. Okay, when it ay devil na naman. May unfinished business ka, no? Okay, hindi mo na Ay, meron ditong iba sa inyo kayo, no? Long distance. Naghihintay daw siya sa mga long distance dyan. Hinihintay ka daw niya. Na ikaw or siya, vice versa. Naghihintay siya ng padala mo. Ganun ate, naghihintay siya ng padala. Okay. May taong makasarili at sakim pala, no? May tao dito na sarili niya lang iniisip niya. Kumbaga, palahiling. No? Yan, hiling ng hiling. Parang hindi na niya naiisip na ikaw ay nahihirapan o hindi na niya naiisip na nagkakaroon ka rin ng problema at may pinagkakagastos. Pwedeng ganun, no? Kung sino man yan sa buhay mo. Pwedeng kasamaan mo sa trabaho, pwedeng karelasyon mo, pwedeng pamilya mo, ganyan. Yun na nakita. Or pwedeng kung sa sarili mo, ganun ka rin, no? Maaring nandun ka sa point na may konti ka lang ma-achieve sa buhay o may konti ka lang achievement of goal, andun ka na agad sa matuksuhin ka, 'di ba? Kaya nagkakaroon ng blockage sa iyo. Sabi ko sa iyo pagdating sa 'di ba? Sa stability mo. 'Yon ang nakikita ko dito. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is you need to focus to reveal or to structure yourself with your own. Mag-focus ka sa mga pangarap mo sa buhay. Siyempre, alam ko na pangarap mo na magkaroon ng sariling bahay, magpagawa ng apartment, i-renovate yung bahay mo, kung ano man yan, na pangarap mo sa buhay mo. O gusto mo man sasakyan, di ba? Alam ko naman na ganun. Yun, may mga bagay lang talaga na need to release, no? You need to release or ilaya mo yung sarili mo in a situation na nagiging blockage sa'yo. Siyempre, release also the limiting belief na meron ka. Yung maging matuksuhin ka or
or yung mga toxic na tao, toxic situation, toxic relationship, the more na i-release mo yung mga heavy energy sa buhay mo, the more na gagaang siya. Kailangan din ng iba sa inyo na this a time to let go, to escape, or to withdraw, or you need to walk away with something into your life. This a time na rin na try new path. No? Kasi alam ko naman na this time, you feeling mo there's something missing in your life, di ba? Hanapin mo yung ikakasaya mo, ikaka-fulfill, o ikaka-joy ng buhay mo. Tanongin mo rin yung sarili mo, ano ba yung gusto mo? Finish the unfinished hanggat maaari. Try to make it balance. Sa iba sa inyo, nagkakaroon ka ng disappointment or may mga situation na abandonment situation, no? Parang nandun ka rin sa point na parang yun nga, sabi ko, something missing or may kulang or parang minsan, hinahanap mo yung sarili mo kung saan ka, ano yung kulang. Parang may ganun ako nakikita sa iba sa inyo. Yun, nagkakaroon ng mga disappointment no? Yan, release. I-reclaim mo yung power mo, restoring your control, and this is a time to start. Be independent also, no? Be independent into yourself. Pag-isipan at pag-aralan mo maigi. Arigato namaste, God bless.